Nardo, anong ginagawa mo? Pasintay mo na, dali. Huwag mo nang hayaan makatakas yan. Kuya, hindi ko kaya, naaawa ko. Hindi ko siya kayang patayin. Walang puwang ang awa. Dali mo na. Patamaan mo na sa ulo. Pero kuya, wag mo na uli paiiralin yung katangahan mo. Makinig ka sa akin. Patayin mo na ang baboy na yan. Ngayon din. Ang magkapatid na Omar at Nardo ay nasa itaas ng isang puno. Doon nila minamatyagan ang kanina pa paikot-ikot at nangihinaing baboy ramo sa ibaba. Isa yung napakagandang pagkakataon upang mahuli nila nang walang kahirap-hirap ang hayop na yon. Kasalukuyan itong nangihinaing ng bangkay ng isang maliit na usa. Ilang beses nang inuudyukan ni Omar ang nakababata nitong kapatid. Napatamaan na ito ng palaso, ngunit tila maawain sa hayop ang kanyang kapatid. Hindi nito mapakawalan sa kanyang kamay ang hawak nitong palaso. Tulad ng dati ay hindi pa rin nagbabago si Nardo. Sadyang hindi talaga ito maaasahan sa pagpatay ng mga hayop. Ano ba? Patamaan mo na! Napakaduwag mo naman! Dahil sa inis, ay hindi na napigilan ni Omar na pagtaasan ng boses ang kanyang kapatid. Dahil sa gulat ay napakawala na ni Nardo ang palaso at padaplis lamang itong tumama sa katawan ng hayop. Dahil doon ay mas lalong nagalit ang panganay. Kahit kailan talaga wala kang kwenta. Tingnan mo yung ginawa mo. Nakawala tuloy yung baboy. Ano pang huhulihin natin ngayon? Naku, pasensya ka na talaga kuya. Sadyang di lang talaga ako asintado di tulad ng sayo. Sinadya mo yun no? Sabihin mo ang totoo. Kung di susumbong kita kay tatay. Hindi kasi tama ang pumatay kuya. Maling-mali yun. Tanga! Anong hindi tama ang pumatay? Alam mo, sa mundong to, dapat palagi kang matapang. Huwag kang pahina-hina. Hindi ka tatagal sa mga hamon sa buhay kung duwag ka at masyado kang mabait. Kailangan mong pumatay kung kinakailangan para ikaw naman ang mabuhay. Yan ang tatandaan mo, Nardo. Pero... Walang pero-pero. Makinig ka sa akin, ha? Bakit ka ba kasi natatakot pumatay, ha? Kuya, hindi ko kasi maatim na pumatay ng isang buhay, eh. Ayokong maranasan ng ibang sakit na naranasan ko na mamatay si Nanang. Nagpapatawa ka ba, ha? Mga hayop na baboy ramo ang pinag-uusapan natin dito. Hindi tao. Kahit na kuya, manahimik ka ka. Kahit kailan talaga, mas pipiliin pa ang buhay ng mga hayop kaysa sa buhay ng sarili mong pamilya. Ano sinabi mo? Wala. Ay, alam mo, ikaw talaga napakahina ng kukote mo. Sinayang mo talaga yung hayop eh. Paano kung aswang yun? Alam mo ba na matagal lang tinutugis ni Ama ang mga aswang na nagbabalat kayo bilang mga baboy ramo? Sayang yun. Paano kung mali ka? Mapapatunayan mo ba sa akin yung mga sinasabi mo na aswang yun? Aswang yun, Nardo, aswang. Naiintindihan mo ba? At kung naiintindihan mo, ngayon pa lang ay dapat masanay ka ng pumatay ng mga katulad nila. Hahatulan natin sila. Bibigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ni Nanang. Gaganti tayo. Saka, kaya nga tayo di ba nagsasanay sa paghawak ng palaso, di ba? Para makalaban tayo sa mga uri nila. Naintindihan mo ba ako? Hindi ko pa rin maintindihan, kuya. Ilang beses na ako nakakapatay ng baboy ramo, ngunit wala sa kanila mga aswang na sinasabi niyo ni Itay. Kahit ano pa ang sabihin niyo, labag pa rin sa mata ng Diyos ang ginagawa natin. At ano ang tama, ha? Anong tama? Kaya aswang o hindi ang mga baboy ramo na nahuhuli natin ni Itay, ay walang kaso yun. Ang mga hayop ay pagkain, Nardo. Karapatan nating hulihin at kainin sila. Hindi ako kumakain ng hayop, kuya. Kung hindi, hindi. Bakit ako ba ikaw? Huwag ka nang sasama sa akin sa susunod. Malas ka eh. Umuwi na lang tayo. Humanda ka talaga. Dahil isusumbong kita kay Tatang. Dahil sa sinabing yun ni Omar ay umuwing laglag ang balikat ni Nardo. Habang naglalakad sila ay pinalalakas niya ang loob sa posibleng haharapin na galit ng ama sa oras na magsumbong na naman ang kanyang kuya dahil sa ginawa niyang pagpapatakas sa baboy ramo. Pagdating nila sa kanilang tahanan, nadatnan nilang nagbabayo ang kanilang ama ng nganga nito. Abalang-abala ito sa pagdikdik ng ikmo at ng mapulang bunga.
Agad na lumapit dito ang kanyang kuya. Oh, narito na pala kayo. Kumusta ang inyong pangangaso? Mukhang inalat kayo ah. Wala akong nakikitang huli na bitbit nyo eh. Nako, meron sana tatang kung hindi lang inatake ng katangahan niyang bunso nyo. Oh, bakit? Ano naman bang ginawa ni Nardo? Meron po kasing baboy ramo na pinapaasinta ko sa kanya para malaman po na kumarunong din siya magpana. Eh yun ho, alam nyo ba kung anong ginawa? Pinadaptisan lang niya yung baboy para makatakas. Pasensya na po kayo tatang, sadyang di ko lang po talaga kayang pumatay ng hayop. Kalabisan po yun para sa akin eh. Hindi po tama na pumatay tayo ng hayop sa gubat. Hayaan na lang po nating mabuhay sila ng payapa. Tignan nyo tatang, sira ulo talaga di ba? Tumayo si Mang Gustin sa pagkakaupo nito sa upuang yari sa tinapyas na kahoy. Galit na galit itong kumuha ng sanga ng bayabas at ipinalo yun sa likurang bahagi ng bunsong anak bilang parusa sa ginawa nito. Sinasabi ko na sa'yo, Nardo ah. Palalayasin kita dito sa pamamahay kung hindi mo kami susundin ng kuya mo. Pangangaso ang kinabubuhay natin. Kaya sana naman ay matuto kang tumulong sa amin. Hindi yung ikaw pang namemerwisyo. Anak ng teteng naman oo. Pagkain na naging bato pa. Agad nitong inutusang bumalik sila sa gubat at sinabing mangaso ng kahit anumang hayop. Dahil kung hindi niya yun magagawa, ay tuluyan na siyang palalayasin ng kanyang ama. Nalulungkot si Nardo sa ipinapagawang yun ng kanyang tatang. Nalungkot din siya dahil hindi naman ganun ang kanyang ama dati. Mabait sa kanya ito, ngunit naging bugnutin at nag-iba ang ugali nang mamatay ang ina sa kagat ng isang aswang na sumalakay isang araw sa kanila. Sa pagkakaalala ni Nardo ay may alaga silang baboy ramo noon na kanyang inaalagaan. Hindi niya matandaan kung sino ang nagdala nun sa kanilang bahay. Ang alam lang niya ay duguan ang hayop na yon, kaya kanyang ginamot at inalagaan. Ngunit nang minsang magkayayaan silang mag-aama na mangisda ng isda sa ilog, ay doon nangyari ang trahedyang nagpabago ng kanilang buhay. Masyadong nawili sa pangingisda ang tatlo, lalo't marami silang nahuhuli. Halos magdidilim na nang mag-aya si Nardo na umuwi. Dahil baka nag-aantay na ang kanilang nanay sa kanilang kubo. Laking gulat at paghihinagpis nila nang makita ang kanilang nanay na naliligo sa sarili nitong dugo at wala ng buhay. Wakwak ang tiyan nito at nawawala na ang puso. Wala silang makitang ibang tao roon, kundi ang baboy ramo na alaga nila. Narinig niyang sinabi ng kanyang ama na aswang ang baboy ramo na yon na tinatawag na awok, na nagbabalat kayo lang na isang baboy ramo. Samantala, habang naghahanap naman ng panibagong hayop ang magkapatid, ay panay ang reklamo ni Omar. Epal ka talaga eh no? Kung pinatamaan mo na sana yung baboy kanina, di sana nagpapahinga na tayo ngayon. Ang tigas naman kasi ng ulo mo eh. Hindi ah, sa totoo lang ikaw ang may kasalanan eh. May pasumbong-sumbong ka pa kasing nalalaman dyan eh. Yan tuloy, pinabalik tayo dito. Kung hindi mo sana sinabi kay tatang ang nangyari sa atin kanina, di sana hindi niya alam na may baboy ramo tayong napakawalan. Ikaw ah, yung totoo. Nangaasar ka ba o baka naman gusto mo lang na magsuntukan na lang tayo dito ha? Ikaw naman kuya oh, gusto mo pa akong saktan? Hindi ka pa ba naasiyahan sa palong natamo ko dahil sa pagiging sumbongero mo? Dapat lang naman yun sa'yo ah. Bakit ako sisisihin mo? Duwag ka kasi. Duwag. Sana hindi na lang katulad mo naging kapatid ko. Napakaduwag mo. Nangilid ang luha sa mga mata ni Nardo nang marinig niya ang masasakit na salitang yun mula sa kanyang kapatid. Ngunit natapos ang pagtatalo nilang yun nang mapansin ni Omar na may 3 baboy ramo sa di kalayuan kung saan sila naroroon. Dali, magtago ka Nardo. Ako na ang bahala sa mga yan. Tignan mo ako mabuti ha, kung paano ang tamang pagpana sa mga baboy ramo na yan. Hinila nito ang tali ng palaso at itinutok sa isa sa 3 baboy na kumakain. Inasintang mabuti ni Omar ang pinakamalaki sa kanila. Ngunit nakailag ito at nadaplisan sa may pisngi. Nagpulasan ang mga baboy ramo. Wow! Ang galing mo nga kuya! Putik!
Huwag ka na nga mga asar dyan. Baka mabigwasan pa kita. Mabuti pa habulin natin yung mga yun. Maghiwalay tayo para makaisa o makadalawa tayo ng huli. Dali! Mabilis na tumakbo pasilangan ang binatang si Omar. Hinabol nito ang baboy ramo na nadaplisan niya. Samantalang si Nardo naman ay hinabol ang isang baboy. Panorte naman ang direksyong tinungo nito. Hinabol niya ito hanggang sa may bandang madilim na nayuyungyungan ng mga punong may malalaking sanga at mayayabong na dahon. Sa kanyang kakamadali ay natalisod siya sa isang nakausling bato. Hindi niya ito napansin dahil doon ay nahulog siya sa isang bangin. Nagpagulong-gulong sa maputik na lupa. Nahulog siya sa isang maliit na sapa na may mga nakabantay na mga ahas na ulupong. Agad na nagsiliparan ang leeg ng mga ahas at sinugod ang binata. Mabilis ang naging pagkilos ni Nardo. Inilaga nito ng buong liksi ang tangkang pagtuklaw sa kanya ng mga makakamandag na hayop. Nakita niya ang isang baging. Tinalon niya yon at inakyat at kanyang inuugoy upang makalapit sa kabilang mataas na batong nasa kabilang bahagi ng sapa. Wow! Ang galing mo naman! Para kang si Tarzan ah! Nakita ni Nardo ang isang binata na nakatayo sa ibaba ng batong kanyang kinatutungtungan. At sino ka naman ha? Ako may-ari ng mga ahas na yon. Ang galing mo ah! Pwede ba tayong maging magkaibigan? Napahanga mo talaga ako eh. Pagkarinig sa sinabi ng binata, ay agad niyang iniamba ang kanyang pana at itinutok ito sa estranghero. Di ako interesado sa'yo. Dahil kung ikaw ang nagmamay-ari ng mga ahas na yan, delikado kang tao. Di ako magdadalawang isip na patamaan ka ng aking palaso. Sino ka? Hep! Sandali lang. Hindi tayo talo. Mga ngaso rin ako katulad mo. Tinatanong ko kung sino ka. Ako si Baldo. Ganun ba? Ang akala ko kasi Teka lang ha, isisilid ko lamang itong mga alaga ko. Hoy, delikado ang ginagawa mong yan. Paano kung may mapahamak na tao dahil sa mga yan ha? Naku, maingat naman ako sa mga to eh. Sa totoo lang, ay hindi ko rin naman kasi akalain na may mahuhulog na tao mula dyan sa itaas. Pasensya ka na kung dalagay sa alanganin ng buhay mo ha. Sige na, hayaan mo na yun. Wala naman nangyari sa akin masama eh. Bumaba sa itaas ng bato si Nardo at nakipagkamay sa binata. Alam mo, sa totoo lang, ay kanina ko pa kayo nakita ng kuya mo eh. Mukhang nagtatalo nga kayo eh. Nakita mo kami? Oo, kaninang medyo maaga pa. Akala ko umalis na kayo. Ba't kayo bumalik? Nagalit kasi yung tatang ko na wala kaming huli. Kaya pinabalik kami. Kaso mintis din yung kuya ko eh. Kaya yabang-yabang na magaling sa pamamana pero nadapisan lang din naman yung inaasintang baboy. Nakakatawa nga yun, kaibigan. Kaya nga eh, ang yabang-yabang pero hindi naman pala asintado. Siya nga pala. Gusto mong pumasyal sa lugar namin? Gusto kitang ipakilala sa aking ama at sa aking mga katribo. Maganda yan. Kaso kailangan ko muna makahuli ng hayop para makauwi na kami ng bahay. Ayoko na mapagalitan ni tatang. Pero salamat sa paanyaya mo ha. O sige, ikaw ang bahala. Pero mag-iingat ka ha. Delikado dito sa gubat. Iba't ibang klase ng hayop ang nandito. Tatandaan ko kaibigan. Salamat sa munti mong paalala ha. Yun lang at naghiwalay na sila ni Baldo. Wala itong damit pang itaas. Tanging bahag lamang at matalas na gulok ang daladala nito. Maitim at pinong kulot ang buhok ng lalaki. Mababa lang at malusog ang pangangatawan. Pango ang ilong at makapal ang labi. Malayo sa kanyang itsura. Bukod sa matangkad na may maamo at gwapo rin ang kanyang muka. Si Kuya Omar naman niya ay payat at mababa lang din. Nagmana kasi siya sa kanyang ama. Umakyat na siya sa taas. Nakita niya ang kanyang Kuya Omar pagkalipas ng ilang sandaling paglalakad. Saan ka ba nanggaling ha? Kanina pa kita hinahanap. Hindi ba tinabol natin ang mga baboy ramo kanina? Natigilan silang dalawa nang makarinig ng mga kaluskos. Agad na napatingin si Nardo sa direksyong tinitingnan ng kanyang kuya. Lumingon siya sa likod.
Napansin kaagad kasi niya ang biglang pamumutla ng kuya at di kumikilos na parang tuod. Nakita niya ang mga kalalakihang dahang-dahang lumalapit sa kanila. Umanda ka, Nardo. Kailangan nating makabalik sa ating bahay. Takbo, Nardo! Takbo! Agad nga silang umatras at mabilis na tumakbo nang sumugod na sa kanila ang mga di kilalang lalaki. May mga panaring bitbit ang mga ito. Tumakbo silang magkapatid dahil lamang sa bilang ang mga kalalakihang yun. Alam nilang di nila kakayaning makipagsabayan sa lakas. Agad umulan ng palaso papunta sa kanila. Mabuti na lamang at sadyang nasanay na sa liksi ng pangangatawan ang magkapatid. Naiwasan nila ang tama ng palaso, subalit dahil sa mga kilos nila ay nagkahiwalay silang muli ng kanyang Kuya Omar. Nagtig-isa silang kumubli sa mga naglalakihang puno upang mas lalong maiwasan ang pag-atake ng mga kalaban. Agad na pumorma si Omar at inasinta ang binti ng isa sa mga lalaki, ngunit hindi niya ito natamaan. Hindi naman makapaniwala si Nardo na makakatagpo sila ng mga ganoong klase ng tao sa lugar na yon. Doon sila madalas na mangaso kaya kabisado na nila ang gubat. Hindi nila kilala ang malulupit na lalaking yon. Hindi niya akalaing mapapalaban sila sa mga taong may katulad nila ng sandata. Nang makita niyang may papalapit sa punong kanyang pinagkukublihan, ay hinila niya ang tali ng kanyang pana. Labag man sa loob niya, ay kailangan niyang gawin yon upang siya ay mabuhay. Tama ang kanyang kuya. Tama ang sinabi nitong kailangan nilang pumatay kung kinakailangan para mabuhay. Agad niyang inasinta ang kalaban at pinakawalan sa ere ang palaso. Natamaan sa binti ang lalaki, natumba kaagad ito at namilipit sa sakit dahil sa tama ng palaso. Totoo ba yung nakita ko, Nardo? Ang galing mo ah! Kuya, tsaka na tayo magbulahan. Tara na, bilis. Kailangan natin makalabas dito sa gubat at makalayo. Tsak na magiging mas mabagsik ang mga taong yan, lalo na't nasugatan natin ang isa nilang kasamahan. Mabilis silang tumakas. Habol nila ang hininga nang marating nila ang kanilang tahanan. Sinalubong agad sila ng kanilang ama nang makita ang takot at grabing hingal ng kanyang mga anak. Oh, ano nangyari? May umahabol ba sa inyo? Ba't ganyan ang mga itsura nyo? Wala po, itay. Nagkakarirahan lang po kami ni Kuya Omar kung sino po sa amin na mas mabilis na tumakbo. Akala ko naman kung ano na eh. Oh, bakit wala pa rin kayong bitbit na huli? Abay, kinakalawang na ata talaga kayo ah. Ano, Omar? Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin marunong umasinta? Baka kung ang kapatid mo na ito ay mawala ang katangahan, mas magaling pa sa'yo to. Tatang naman, wala naman po kami nakitang baboy ramo eh. Tapos medyo padilim na rin po. Kaya nagkaarirahan lang po kami nitong si Nardo. Paunahan makauwi dito. Hayaan niyo po, babawi na lang po kami bukas. Pinapasok na sila ng ama sa kanilang bahay at sinabing magsipaglinis na ng kanilang katawan. Sinabi nitong siya na lamang ang maghahanda ng kanilang hapunan. Agad namang tumalima ang dalawa. Nang matapos magsipaglinis ng katawan, ay agad na nahiga ang dalawa upang mapahinga ang kanilang pagal na katawan. At habang nasa loob sila, ay pinag-usapan nila ang nangyari sa kanila sa gubat. Bakit kailangan natin magsinungaling? Ayoko lamang, kuya, na mag-alala pa si Tatang. Sa palagay mo ba, anong klase ng mga tao yung mga yon? Saka, bakit tayo pinuntirya? Wala talaga akong ka-idea, kuya. Dati naman walang ganun sa gubat na yun, di ba? Hindi kaya tayo nasundan dito? Nakakatakot, baka mamaya bigla na lang tayong sugurin dito. Paano natin mapoprotektahan si Tatang? Yan na nga din ang ikinakatakot ko, kuya. Ano ba yung nagawa natin? Kung ano man yung nagawa natin, hindi ko alam, kuya. Pero sa palagay ko, ay baka nag-iisip na sila ng paraan para makaganti sa atin. Hindi na tayo makakabalik sa gubat. Naku, siguradong nakaabang ang mga yun sa atin. Umayo siya sa pagkakahiga. Nakapatong ang braso nito sa noo habang ang mga mata ay nakatingin sa kanilang bubungan na yari naman sa dahon ng anahaw. At sa pinakasalawag nito ay nakasabit ang hugis parisukat na tela ng katsa. Doon nakabalot ang pinagputulan sa kanila ng pusod noong sila ay kasisilang pa lamang sa mundo.
Yun na lamang ang alaala ng ina sa kanila. Napansin niyang tatlo yun, ngunit hindi niya yun binigyan ng pansin. Natatakot ako para kay Tatang. Hindi ko matatanggap kung pati siya ay mawawala sa atin katulad ni Nanang. Hindi ko kakayanin kung mawawalan tayo ulit ng mahal sa buhay. Hindi mangyayari yun, kuya. Teka, hindi pa rin ba natin sasabihin sa ating ama ang totoong nangyari kanina? Hindi ako mapakali na nagsinungaling tayo sa kanya eh. Kung yun ang ikakapanatag ng sitwasyon, kuya. Saka, huwag na tayo mag-alala kay Tatang. Baka nakakalimutan mo. Mahusay siya sa pakikipaglaban. Siya nga nagsasanay sa atin, di ba? Para mas maging malakas at mahusay sa pakikidigma. Sa tao man o sa aswang. Yung mga tao kanina, iba ang kanilang anyo. Nakakatakot. Sa palagay mo ba, mga aswang kaya sila? Kanina ko pa yun iniisip eh. Hindi ko masasabi, kuya. Kung aswang sila, bakit gumagamit sila ng palaso? Nakakapagtaka naman. Muli silang napatitig sa bubong. Maya-maya pa ay hindi na nila namalayan na halos sabay silang napapikit at nakatulog dahil sa labis na kapaguran. Samantala ay hindi na sila ginising ni Mang Gustin. Kahit nakapaghanda na siya ng hapunan ay hindi niya na inabala ang nag-uusap ng mga anak. Narinig niyang lahat ang pinag-usapan ng dalawa. Ilang oras ang nagdaan ay biglang naalimpungatan si Nardo. Paglabas niya sa kanilang kwarto ay nakita niyang lumamig na ang mga nakahandang pagkain sa kanilang lamesa. Agad niyang hinanap ang kanilang ama, subalit hindi niya ito natagpuan. Bumalik siya sa kanilang silid at ginising ang kanyang kapatid. Kuya! Kuya, gising! Gising! Ang Tatang! Nawawala, kuya! Ano ba? Natutulog pa ang tao eh. Hinanap ko na siya sa buong paligid, kuya, pero wala siya. Naiwan niya ang kanyang pangyapak saka wala ang kanyang pana sa kinalalagyan nito. Napabalikwas bigla ng bangon si Omar. Nagsipagtalsikan pa ang kanilang mga unan at kumot sa kagustuhan niyang makatayo ng mabilis. Agad niyang kinapa ang pana na nasa kanyang tabi. Agad na sumikdo ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso dahil sa pag-aalala. Saan naman kaya pupunta yun? Pambihira naman oo. Lumabas sila ng bahay. Mag-uumaga na ng mga oras na yun. Nakikita na nila ang pagsikat ng araw sa silangan. Agad nilang nakita ang mga bakas ng paa ng kanilang ama. Marahil ay umulan nung gabing yun, kaya naman lumambot ang lupa at nag-iiwan ng mga bakas sa lupa. Kuya, hindi kaya narinig tayo ni Tatang kagabi? Kasalanan mo to eh. Kung di na lang sana tayo nagsinungaling kay Tatang kagabi, hindi sana mangyayari to. Marahil ay nagplano tayo na sama-sama. Nako, hindi yung ganito. Sa palagay mo, saan nagpunta si Tatang? Huwag na tayo magsisihan, kuya. Mabuti pa hanapin na natin siya. Sundan natin ang mga bakas niya. Nawala ang mga bakas ng paa sa bungad ng gubat kung saan sila nangangaso. Dahil doon ay nagdesisyon si Omar na maghiwalay silang dalawa sa paghahanap sa kanilang ama. Hindi sila titigil hanggat di nila ito nakikita. Baon nila sa kanilang mga lagayan ang maraming piraso ng palaso at mahigpit na hawak naman sa kamay ang matibay na pana. Sige, dito tayo maghiwalay. Nagsimula nang maglakad si Omar papasok sa gubat. Naiwan sa may bukana si Nardo at doon nagsimulang umiyak ng tahimik. Nag-aalala siya sa kanyang ama. Tila nakakaramdam siya ng pagsisisi at iniisip na talagang kasalanan niya ang mga nangyayari sa simula pa lamang. Natigilan siya sa iniisip nang may marinig na kaluskos sa isang madamong bahagi. Agad niyang iniumang ang kanyang pana sa direksyon yon at naghanda. Kung sino ka man, lumabas ka sa pinagtataguan mo. Dahil kung hindi, mapipilitan akong patamaan ka ng hawak kong palaso. Ngunit walang tugon mula sa halaman. Pinakawalan niya ang palaso at tumama yon sa gitna ng gumagalaw na mga dahon. Tumayo roon ng isang pamilyar na lalaki. Nakangiti ito habang hawak sa kanyang kamay ang palasong pinakawalan ni Nardo. Oh, Baldo! Ikaw pala yan? Pambihira, bakit di ka nagsasalita? Ayan tuloy, pinatamaan kita ng... Teka, hala, nasalo mo yung palaso? Paano mo nagawa yun? Ang galing mo ah!
Hindi naman malakas ang pagkakapana mo eh. Kulang ka pa sa ensayo. Ibinalik nito ang bala ng kanyang pana at nakangiting inakbayan siya nito. Ang aga-aga pa. Bakit narito ka na kagad sa gubat? Mangangaso ka ba ulit? Hindi, hinahanap namin ang tatang ko. Baldo, si kuya, nauna na sa loob ng gubat. Naku! Ay napakadelikado ngayon ng gubat. Nagkalat ang masasamang hayop dito ngayon. Kaya nga eh, kaya naman nag-aalala ako ng labis sa aking tatang eh. O sige, ang mabuti pa, sumama ka na muna sa aming tribo. Hihingi tayo ng tulong sa aking ama at mga kasamahan namin. Kabisado nila ang pasikot-sikot sa lugar na to. Maraming salamat Baldo ah. Tatanawin kong isang malaking utang na loob ang tulong mo na to sa akin. Bigla siyang nagkaroon ng pag-asang mahanap ang kanyang ama sa tulong ni Baldo. Nawala ang pag-aalinlangan niya sa lalaki dahil sincero ito sa pag-alok ng tulong para sa kanya. Medyo malayo lang ang lakarin bago tayo makarating sa aming tribo. Pero huwag ka mag-alala, mababait sila ron. Isa pa, anak ako ng pinuno nila, kaya nakatitiyak akong ligtas ka pagkasama mo ko. Sandali lang, hindi ba malaking abala kung pupunta pa ako sa inyo? Hindi naman. Isa pa, ngayon lang ako nagkaroon ng kaibigang tagalabas kaya masaya akong makatulong sa'yo. Patuloy lamang sila sa kanilang naging kwentuhan ni Baldo. Maraming magagandang tanawin ang nadadaanan nila at mga puno na mangga na hitik sa bunga. Sagana rin sa mga ibong may mga pugad sa sanga ng punong kahoy. Napakasarap pakinggan ang pagpatak ng talon sa malawak na ilog nito. Para silang bumabaybay sa malaparaisong tagong lugar. Tinawid nila ang ilog sa pamamagitan ng isang bangka. Ang ganda naman ng lugar nyo. Para akong nasa paraiso. Talagang maganda rito. Hindi pa kasi masyado naaabot ng maraming tao eh. Tanging mga katribo ko lang ang nandoon at walang katulad mo. Malayo pa ba tayo, Baldo? Malapit na tayo. Ilang minuto pa ng paglalakad ay biglang huminto si Baldo at napatingin kay Nardo. Nakaramdam ng kakaiba si Nardo dahil tila nag-iba ang tingin sa kanya ng kanyang kaibigan. Medyo napaatras pa siya nang makitang binunot nito ang itak sa kanyang bewang. Hindi ito kumukurap at nakatitig lamang sa kanyang leeg. Humakbang ito papalapit sa kanya. Parang tila tumigil ang paghinga ni Nardo dahil sa matinding kaba. Teka, anong ginagawa mo, Baldo? Huwag kang malikot. Pagkasabi nun ay biglang lumipad ang itak ni Baldo palapit sa kanya. Dahil sa gulat ay wala nang nagawa pa si Nardo kundi ang mapapikit. Naramdaman niyang bumagsak ang itak na yon sa kanyang tabi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Agad na tumingin siya sa matalas na itak na nasa kanyang paanan. Nakita niyang may dugo yun at katabi nun ang isang ahas na napugutan ng ulo. Nerbiyoso ka pala. Akala mo siguro ikaw ang papatayin ko, no? Sayang yang ahas. Kaso, mas sayang ka kung ikaw ang mamamatay ng dahil dyan. Mas mahalaga ang buhay mo, kaibigan. Saan nyo ba nagagamit ang mga ahas na yan? Pansin ko'y talagang mahilig ka sa mga makakamandag na kobra. Ang totoo, kinukuha rin namin ang kamandag nila. Pinapakagat namin sila sa basong may tela at doon isinasawsaw namin ang aming sandata bilang lason sa mga tatamaan ng aming pananggol na kagamitan. Sa maniwala at sa hindi, kahit patay na ang mga kobra, kaya pa rin nilang pumatay ng 10 hayop gamit ang kamandag nila. Ang dami mong alam tungkol sa ahas ah. Saka mukhang biyasang-biyasa ka sa pakikipaglaban. Kailangan eh. Anak kasi ako ng pinuno, kaya hindi ako maaaring maging mangmang at walang alam. Hindi rin ako pwedeng maging duwag. Sa narinig na yun ni Nardo ay nagka-interes siya sa buong pagkatao ng kanyang bagong kaibigan. Nahihiwagaan siya dito at bumibilib siya sa mga kakayahan nito. Hinangaan niya ang matapang at mahusay na mga kilos at pananalita nito. Oh, narito na tayo sa amin, kaibigan. Agad na gumala ang mga mata ni Nardo sa paligid. Sa ganda ng paligid na dinadaanan nila ay hindi niya akalaing ganoong klase ng lugar ang kanyang makikita. Ngunit bigla siyang napatakip ng ilong at bahagyang napaubo nang malanghap ang isang mabahong amoy na tila nang gagaling sa bulok na karne.
Ang kapaligiran ay napapalamutian ng mga nakasabit na iba't ibang ulo at buto ng mga hayop. Nakapalibot yun sa kanilang lugar at nakatulos sa kawayang may matutulis na bato sa dulo. Ang mga bahay ay gawa sa natural na materyales at nakatayo o nakapatong sa malalaking puno. Walang nakitang tao sa paligid, Sinardo. Nasaan ang mga tao dito? Baka tulog pa sila. Gabi kasi sila nangangaso kaya sa umaga ay asahan mo nang natutulog pa sila. Pero hayaan mo, maya-maya lang, gigising na ang mga yan para mag-almusal. Ilang sandali pa ay napansin na ni Nardo na bumukas ang isang pinto ng kubo at iniluwal nito ang dalawang lalaki. Biglang nanlaki ang mga mata ni Nardo nang makilala ang isang lalaki. Natitiyak niyang yun ang humabol sa kanila ng kanyang Kuya Omar at napana niya ang binti. Agad na bumaba sa bahay ang lalaking maitim at sinunggaban si Nardo. Galit na galit nitong sinuntok sa muka ang binata. Agad naman itong sinuway ni Baldo. Itigil mo yan! Bisita ko ang taong to, kaya kung maaari huwag kayong gagawa ng hindi maganda sa kaibigan ko. Agad na binitawan ng lalaki si Nardo. Kahit gigil na gigil ay pinigilan na nito ang sarili dahil sa sinabi ng anak ng kanilang pinuno. Isinama ko siya rito dahil nais naming humingi ng tulong para hanapin ang nawawala niyang ama. Agad na nagkatinginan ang dalawang lalaki. Makahulugan ang naging tingin ng mga ito. Agad namang nabasa yun ni Nardo at nagkaroon siya ng hinala na baka alam ng mga ito kung nasaan naroon ang kanyang ama. Nakita niyo ba ang aking ama? Sinabi sa kanya ng mga lalaki na meron nga silang lalaki na nakita sa gubat kagabi. Nangihingi ito ng tawad sa nagawang kasalanan ng mga anak. May dumating pang isang lalaki na tila galing sa gubat. Agad nitong sinabi na may nakita siyang isang matandang lalaki at binata. Totoo ba yung mga sinasabi nyo? Kung gayon ay nakita na ni Kuya ang aking tatang. Di na ako magtatagal dito, Baldo. Kailangan ko nang umuwi para hindi na mag-alala sa akin ang aking tatang. Pasensya na rin kayo ha. Lalo na sa'yo, nasaktan kita. Akala ko kasi isa kang aswang na mananakit sa amin ni Kuya eh. Sana maintindihan mo na ipinagtanggol ko lamang ang aking sarili kaya ka nasaktan. Sa sinabing yun ni Nardo ay napansin niyang lumikot bigla ang mga mata ng dalawang lalaki. Mabilis ang mga yun na bumalik sa kanilang kubo at isinara ang kanilang pinto pagkatapos. Ano nangyari? Takot ba sila sa aswang? Lahat naman ay takot sa aswang, Nardo. Pero yung mga aswang sa gubat, hindi naman sila masasamang aswang. Mga awok sila. Mga aswang na anyong baboy ramo. Hayop lang sa gubat ang kanilang kinakain. Imposible ang sinasabi mo, Baldo. Namatay ang aking ina dahil sa mga aswang na awok. Pero hindi pumapatay ng tao ang mga aswang na awok dito sa lugar natin. Maliban na lang kung isang tao na tumalikod sa kanilang pagiging aswang. Yun ang kanilang pinapaslang. Hindi aswang ang nanang ko. Nagkakamali ka ng pagkakakilala sa mga yun. Ipinaghihiganti ko lang siya laban sa mga yun. Magsasanay ako sa pakikipaglaban upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng nanang ko. Hindi sila basta-bastang kalaban, Nardo. Alam ko yun. Pero total, kaibigan mo naman ako, di ba? Maaari mo ba akong turuan ng mga bagong kaalaman sa pakikipaglaban? Ikinalulungkot ko, Nardo, pero hindi maaari. Hindi kita pwedeng turuan, lalo na't paghihiganti ang dahilan mo kaya gusto mo matuto. Halika na, ihahatid na kita. Baka gabihin tayo, delikado sa daan. Mabilis na naglakad si Baldo. Tahimik na sinusundan lamang siya ni Nardo. Napansin niyang tila nagmamadali sa paglalakad ang kaibigan. Napansin niyang panay ang panakaw nito ng sulyap sa kanya. May problema ba, Baldo? Wala naman, kaibigan. Sana pala, hindi na kita isinama sa aking tinitirhan. Ha? Bakit? Galit ka ba sa akin? May nasabi ba akong di maganda kaya biglang nag-iba ang pakikitungo mo sa akin? Hindi, nagkakamali ka, kaibigan. Masaya ako na nagkakilala tayo, pero may gusto lang akong sabihin sa'yo. Maaari bang lisanin na ninyo ang lugar na to at mabuhay na lang kayo ng tahimik sa isang lugar na malayo dito bago pa mahuli ang lahat? Teka. Sabihin mo sa akin ang buong detalye, Baldo. Hindi kita maintindihan eh. Ba't kailangan naming umalis sa lugar na to?
Ngunit doon na nagsimulang itikob ni Baldo ang kanyang bibig. Muli nilang dinaanan ang malaparaisong lugar. Naging tahimik na silang pareho na akala mo'y di magkasama ng mga oras na yon. Nang marating nila ang bukana ng gubat, ay walang nagawa si Nardo nang biglang tumakbo na papasok muli ng gubat ang kanyang kaibigan. Makailang beses niyang binalikan ang naging usapan nila, ngunit wala siyang naisip na masamang nasabi sa kaibigan, dahilan upang maging malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Naglakad na siya pauwi sa kanilang bahay. Nagulat pa siya nang biglang lumitaw sa kanyang likuran ang kanyang Kuya Omar. At saan ka nang galing, ha? Bakit may kasama kang maitim na lalaki? Naglakwatsa ka, no? Hindi umimik si Nardo, bagkos ay binilisan pa nito ang paglalakad pauwi sa kanilang kubo. Abat, kinakausap pa kita. Kailan ka pa natutong talikuran ako, ha? Lumipad ang kamao ni Omar at tumama yon sa kanyang nguso. Umagos ang dugo at natumba siya sa batuhan. Ano ba problema mo, ha, kuya? Ang usapan natin ay hahanapin natin ang tatang. Pero anong ginawa mo? Gumala kay sa gubat ng barkada mong may pangit na anyo. Kasama ko siya dahil tinutulungan niya ako sa paghahanap kay tatang. Ano bang ipinuputok ng butsi mo? Pasalamat ka lang dahil nauna mong nahanap si tatang. Talaga? Iwasan mo yung tao na yun, ha? Duda ko ron, eh. Yun lang at iniwasan na siya ng kapatid na nakasalampak sa batuhan. Nakapa niya ang pumutok niyang labi at idinura ang dugo sa kanyang tabi. Tumayo siya ng bahagyang mahimasmasan. Daang-daang humakbang ang binata. Naramdaman niya ang unting pagkahilo dahil sa lakas ng suntok ng kanyang pagkakabagsak sa batuhan. Naabutan niyang nag-uusap ang kanyang ama at kuya. Nakita naman niyang tila nagsumbong na naman ang kanyang kuya sa kanyang ama. Alam niyo ba kung saan ang galing tong magaling yung anak, ha, tatang? Naglakwat siya kasama ang isang lalaking may maitim na balat na sa palagay ko, tatang, ay kabilang sa isang tribo. Parang nahahawig ito sa itsura nung dalawang lalaki na kausap natin kanina. Hindi mapagkakatiwalaan ng taong yun, pero ito, kinaibigan pa niya. Inuulit na naman niya ang katangahan, tatang. Biglang tumayo ang kanyang ama at binato siya ng hawak nitong panggatong. Mabuti na lang at nailagan niya yon at tumama sa punong nasa kanyang likuran. Pumasok si Mang Gustin sa loob at isinunod nito ang mga gamit niya. Pinulot niyang una ang larawan nila ng kanyang ina. Dinampot niya isa-isa ang mga nagkalat na gamit. Sinabi ng kanyang ama na wag na raw siyang umuwi at pinapalayas na siya ng kanilang tahanan. Kitang-kita niya kung paanong lumapad ang ngiti ng kapatid habang dinadampot ang mga gamit at isinisilid sa kanyang bag. Ano po bang nagawa kong kasalanan? Ba't niyo ginagawa sa akin to? Madami kang kasalanan, Nardo. Unang-una, ikaw ang dahilan sa pagkamatay ni Nanang. Ano bang pinagsasabi mo, ha, kuya? Magkakasama tayo na mangyari yun. Paano kasalanan ko lang? Wala nang buhay ang Nanang na dumating tayo sa ating bahay. Bakit ba pinagpipilitan yung kasalanan kong mga nangyari? Ikaw naman talaga ang dahilan sa... Tumigil ka na, Omar! Sabihin na natin sa kanya, tatang, para alam niya. Kailangan niya malaman ng totoo. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi niyo sa akin. Napakawalang kwenta mong kapatid. Panganay ka pa naman pero kung itrato mo ko parang iba. Naiinggit ka siguro kasi alam mo sa ating dalawa, mas magaling ako sa lahat ng mga bagay. Kaya wala kang ginawa kundi siraan ako sa ating ama. Dala ng galit ni Omar, sinipa niyang muli ang kaawa-awang si Nardo. Ngunit hindi ito hinayaan ng binata na matalo siyang muli ng kapatid upang saktan. Inilagan niya ang mga sipa at tadyak nito at sa pag-ikot niya sa ere, pinakawalan niya ang malakas na sipa at tumama yun sa mukha ni Omar. Naputol ang taling pumipigil sa kanyang pasensya. Napilitan siyang labanan ang nakatatanda niyang kapatid. Wala naman sigurong masama kung paminsan-minsan ipagtatanggol niya rin ang sarili laban dito. Sobra na ang parusa sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Hindi nagustuhan ng kanilang ama ang nakita nitong paglaban niya sa kanyang kuya. Pumasok ito sa kwarto at inihanda ang arnis. Bumangon muli si Omar at sumugod sa kanya. Ngunit nasalubong niya yon ng suntok na kasing lakas ng suntok nito sa labi niya kanina. Bumulagta si Omar sa lupa.
Nakita ng ama ang paglalaban ng kanyang mga anak at inihagis nito ang bitbit na arnis sa mga ito. Nagtag-isa silang armas. Sige, magpatayan na kayong dalawa ngayon din. Walang titigil agad walang namamatay. Medyo sumama ang loob ni Nardo sa sinabing yun ng kanyang ama. Alam niya kasi na sa kanilang magkapatid, tanging si Omar lang ang tinuruan niyang gumamit ng sandatang yon. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa, ay lihim na nagsanay si Nardo sa paggamit ng arnis. Pinanood niya ng palihim ang naging pagsasanay ng dalawa. Alam na niya sa pagkakataong yon, bagamat hindi literal na sinasabi ng ama, ay alam niyang kampi na ito sa Kuya Omar niya. Nakangiti pa si Omar habang nagpapakitang gilas ito sa paggamit ng arnis. Tahimik lamang si Nardo. Unang pinuntirya ni Omar nang sumugod dito sa kapatid ay ang braso niya. Ngunit naging mabilis ang kilos ni Nardo. Nailagan niya ang unang pagsugod ni Omar. At sa pag-ilag niyang yon ay tinira niya ang binti ng kapatid. Hindi niya gustong saktan ang kanyang kuya, subalit kailangan niyang lumaban. Hayop ka, Nardo! Papatayin kita! Tama na kuya, nakikiusap ako! Hindi tayo magkalaban! Ang yabang mo! Nakatsamba ka lang! Tama na yan! Panalo ka ngayon, Nardo. Pero balang araw, kapag nalaman mo na ang totoo, pagsisisihan mo ang lahat. Puro ka ganyan, kuya eh. Maanong sabihin na ninyo ngayon ang pinuputok ng mga butsi nyo? Hindi ako manghuhula para malaman ang katotohanan ng sinasabi nyo. Agad siyang iniwan ng kanyang ama at kapatid at pumasok na sila sa loob ng kanilang tahanan. Natulala siya at di nauunawaan ang kinikilos ng mga ito. Kahit anong alog niya sa utak niya ay wala siyang maisip na masamang nagawa sa kanyang ina. Ipinagpatuloy niya ang pagpulot sa kanyang mga damit, subalit bigla siyang natigilan nang may makitang itim na paa na umapak sa pinupulot niyang kasuotan. Nang lingunin niya ang mga ito, ay nakita niyang 3 ang lalaking yon. Masama ang tingin at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi niya dala ang pana at tanging arnis lamang ang natitira sa kanyang palad. Agad siyang tumayo at hinarap ang mga lalaking yon. Ikaw? Sa di inaasahang pagkakataon ay biglang sumugod ang isang lalaki kay Nardo. Ngunit dahil sadyang maliksi at alisto ang binata, ay naunahan niya ito ng palo ng arnis. Bumagsak ito sa lupa. Dahil sa nasaktang kasama ay biglang nagbago ng anyo ang isa. Lumabas ang pangil nito sa bibig at nagsihabaan ang mga kuko. Dinaluhong nito ang nabiglang binata. Bagamat nakaiwas ay nadaplisan pa rin siya ng kukunon. Napunit ang manipis niyang damit. Sinundan kaagad ito ng sipa ng kasama ng lalaki. Tinamaan siya sa tiyan. Nasaktan siya sa malakas na sipa na yon. Tiningnan niya ang 2 nilalang. Sa isip ay nagtataka siya, gayong maliwanag pa ay may nagpakita sa kanyang isang aswang. Yun ang kauna-unahang makakita siya ng mga totoong anyo ng mabagsik na nilalang, pero ang pagkakaalam niya ay nagpapakita lamang ang mga yon at nagiging aswang kapag sumasapit na ang dilim ng gabi. Hinablot siya ng lalaki at madaling-madali lang dito na ibinilibag siya sa isang malaking puno. Nagkakandaingay na sila at ang ingay na yon ang siyang nakatawag ng pansin sa mga taong nasa loob ng pamamahay ni Nardo. Muling susugod ang nakakatakot na lalaki kay Nardo, ngunit bago pa man siya nito muling masaktan, ay may bumaon na palaso sa dibdib ng aswang. Umagos ang malapot at malagkit na itim na likido. Nang tanawin ni Nardo kung kanino galing ang palasong yon, ay nakita niyang matikas na nakatayo ang ama sa harap ng kanilang pinto. Ang palaso nito ang nakatama sa isang kalaban. Dahil doon ay naging alerto ang natitira pa nitong kasamahan. Nagkaroon na rin ng malay ang isa pa. Sabay na sumugod ang 2 aswang na yon sa kanilang ama. Umayo ka riyan! Huwag ka magpabaya! Malakas na inihagis ni Omar ang palaso sa kapatid. Agad naman yung pinulot ni Nardo. Nang makita niyang papasugod na ang aswang sa kanyang kuya at ama, ay agad niyang inasinta ang likod ng isa. Laking gulat ni Nardo nang biglang nagbago ng anyo ang kanilang mga kalaban. Naging mga anyong baboy ramo ang mga ito. Dalian mo! Patamaan mo na, Nardo!
Agad niyang pinakawalan ang palaso at tumama yon sa pinakamalaking awok. Muli niyang inasinta ang isa pa. Bago nito maatake ang kanyang ama ay natamaan na ito sa katawan. Humandusay ang katawan nito at ang dugo ay dumilig sa kanilang lupa. Ang mga lalaking kanilang napatay ay mula sa tribo ni Baldo. Ang akala talaga ng kanyang kapatid at ama ay pinatawad na sila ng mga lalaking yon, subalit hindi pa pala. Naghintay lamang ang mga ito ng tamang pagkakataon upang sila ay mapaslang. Hindi nila inaasahan na marunong makipaglaban ang kanilang sinugod at yun ang naging mitya ng kanilang kamatayan. Kailangan natin sunugin ang kanilang bangkay upang di sila maamoy ng kanilang mga kalahi. Hindi ko akalaing makakapatay ako, kuya. Mabuti naman at umiral lang utak mo sa pagkakataong to, Nardo. Hindi palaging awa sa hayop ang papairalin mo. Alam mo nang dahil doon, nagkamali ka na na mag-alaga ka ng mga katulad nila. Nag-alaga ako ng katulad nila? Wala akong matanda ang ganun, kuya. Ano ba talaga ang totoo? Masyado kang mabait at maawain. Ikaw ang nagdala ng kamalasan at kamatayan sa ating ina. Tapos ngayon naman, kaya natin nakasagupa ang mga yan dahil sa pagpapatakas mo na naman sa baboy ramo sa gubat. Kaya tayo pinabalik doon ni Tatang. Ano na naman ang kasunod, ha? Inuulit mo na naman ang katangahan mo. Nakikipagkaibigan ka sa isang taong di mo naman kilala. Kung ang tinutukoy mo si Baldo, nagkakamali ka. Mabuting tao siya, kuya. Iniligtas niya ang buhay ko. Walang mapagkakatiwalaan sa lugar na to, Nardo. Tandaan mo yan. Lahat ay posibleng mula sa lahi ng mga masasamang nilalang at... Hindi aswang si Baldo, kuya. Paano ka nakatitiyak? Hindi siya nakasagot sa naging tanong nito sa kanya at malungkot na dilampot ang mga gamit na narumihan sa pagkalat nito sa lupa. Matamlay ang kanyang katawan na nilisan niya ang lugar kung saan ay naging saksi sa kanyang mga pagdurusa. Mahapdi rin ang sugat na tumama sa kanyang dibdib. Saan kaya siya maaaring tumuloy sa mga oras na yon? Natitiyak niyang sa mga sandaling ito ay sinusunog na rin ng kanyang kapatid ang katawan ng mga aswang na nakasagupa nila kanina. Nakita niya ang lumang bahay sa gitna ng malawak na bukid. Tigang na ang lupa dahil nadadaanan niya ang taniman nito. Luma at sira-sira na ang bahay at wala ring nakatira. Pwede na sigurong tumira ako dito. Tahimik pa ang lugar. Oo, tamang-tama na talaga to para sa'yo, no? Nagulat si Nardo sa biglang pagsulpot ni Baldo sa kanyang tabi. Baldo? Ba't ka nandito? Sinusundan mo ba ako? Hindi Nagkataon lang na nakita kita kanina eh. May mga dala-dala kang gamit kaya sinundan kita. Tapos ang lungkot mo din. Naisip ko na baka pinalayas ka kaya napasunod ako sa'yo. Oh, eto nga pala. May nahulog ka sa daan kanina. Di mo na malayan, no? Ang lalim kasi ng iniisip mo eh. Para kang lumulutang sa hangin. Iniangat nito ang lumang larawan nilang mag-ina at iniabot yon sa kanya. Salamat ha. Di mo alam kung gaano to kahalaga sa akin. Walang anuman. Sana ang bagay na yun na makakapagpangiti sa'yo. Ano bang nangyari, ba't ka pinalayas sa inyo? Dahil ba sa di kayo nakahuli ng baboy ramo? Pinalayas ako kasi nakita ni Kuya na magkasama tayo. Iniisip nila na naglakwatsa ako at di ko hinanap si Tatang. Talaga? Ang kitid naman ng utak ng mga taga sa inyo. Ang sama ng ugali ng kuya mo sa totoo lang. Siya dapat ang napalayas eh, hindi ikaw. Hindi lang naman ganun eh. Ako rin daw ang may kasalanan kung bakit namatay ang nanay ko. At sino namang anak ang may gustong mamatayan ng ina, pambihira naman? Teka, ano bang nangyari sa ina mo? Naglakad palapit sa kubo si Nardo at sinipat ang kabuuan nun. Maya-maya pa ay namulot ito ng mga sanga sa paligid at inipon yun sa harap ng kubo. Medyo papadilim na rin ang paligid kaya naisip ni Nardo na magsunog ng mga sanga upang maging ilaw sa dilim. Agad naman yung naunawaan ni Baldo. Tumulong ito sa pag-iipon ng mga kahoy na nagkalat sa paligid. Nang matapos ay umupo sila sa tabi nun. Nilaro-laro naman ni Baldo ang apoy at naghintay siya sa muling pagsasalita ng kanyang kaibigan. Ang totoo ay wala akong maalala maliban sa pamimingwit namin noon ng isda.
Pagdating namin sa bahay, ay patay na ang nanang ko. At ako ang sinisisi nila sa pangyayaring yun. Sinasaktan nila ako dahil doon. Hindi ko maintindihan sa kanila kung bakit ako ang dapat na magdusa gayong nawalan din naman ako ng pinakamamahal kong ina. Mabuti ka nga at hindi mo alam ang naging pagkakamali mo. Pero alam mo ako, tandang-tanda ko yung kamalian ko noon na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. May naging kasalanan ako noon sa aking kaibigan. Kaya bilang kabayaran ay palagi akong nakasubaybay sa kanya. Palihim ko siyang tinutulungan at inililigtas sa kapahamakan. May pinagdadaanan ka rin pala, kaya tayo magkasundo. Hindi pa sila nagtatagal sa harap ng apoy ay may biglang naramdaman si Baldo. Naging mabilis ang ikot ng ulo nito at naging alisto sa kilos ng kapaligiran. Agad niyang napansin ang mga magalaw na anino sa likod ng kubo. Siniko niya sa tagiliran ang kaibigan at ininuso ang mga nakitang anino. Agad na dinampot ni Nardo ang kanyang pana. Wag! Teka muna. Pakiramdam ko'y madami sila, Nardo. Wag muna tayong kumilos. Kailangan nating malaman muna ang lakas nila bago tayo gumawa ng aksyon. Lumabas ang mga nilalang na yun mula sa likod ng bahay. Mga nilalang na may nakakatakot na anyo. Mahahaba at matutulis ang mga pangil at kuko. Wala silang pinagkaiba sa mga nakalaban kanina ni Nardo. Galit na galit ang mga mata nitong nakatingin kay Baldo. Napansin ni Nardo na si Baldo ang susugurin na mga yon. Iniharang niya ang kanyang katawan sa kaibigan. Napailalim siya sa katawan ng aswang. Agad namang pumulot ng sanga na may apoy si Baldo at itinusok yon sa aswang. Umungol ito nang maramdaman ang sakit at binalingan na nito ang lalaki. Tumayo si Nardo at hinarap naman ang dalawa pang papasugod na kalaban. Dahil malapit na ang mga ito ay ang arnis naman ang kanyang inihanda. Wag na wag kang magpapakagat sa kanila. Dahil kung hindi, mawawalan ka ng malay at mapapatay ka nila. Wika ni Baldo sa gitna ng pakikipagbuno sa mga aswang. Mahusay at sanay sa pakikipaglaban ang kaibigan. Nagawa nitong mapatumba ang dalawang kalaban sa pamamagitan ng suntok at sipa. Hindi niya nakitang gumamit ito ng itak kahit na ito ay may dala. Napatay nito ang isa pang aswang at si Nardo naman ang isa. Nang matapos ay biglang nagpaalam sa kanya si Baldo. O paano? Kailangan ko na rin umalis, Nardo. Natitiyak kong hinahanap na rin ako ng aking mga magulang. Sige, mag-iingat ka. Maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa akin. Pangalawang beses mo na ako natutulungan ha. Utang ko sa iyo ang buhay ko, kaibigan. Naku, wala yun. O sige, aalis na ako ha. Mag-iingat ka. Yun lang at tumalikod na ito sa kanya. Dahil sa mga nangyari, hindi niya magawang makatulog ng maaga. Natitiyak niyang muling susugod ang mga aswang sa kanyang tinutuluyan. At dahil doon, lalo lamang siyang kinakabahan para sa kaligtasan ng kanyang ama at kapatid. Kaya bumalik siya kahit madilim ang daang kanyang nilalakaran papunta sa kanilang bahay. Pagdating niya roon ay walang nakasinding mga ilaw. Nakabukas ang bintana at pintuan. Nagkalat rin ang mga gamit nila sa labas at maputik ang harapan ng kanilang bakuran. Nang makita ang itsura ng bahay, kinabahan siya at hindi na mapakali. Tatang! Tatang! Kuya! Kuya! Kuya, nasan kayo? Tatang! Sigaw ni Nardo habang hindi mapakali sa paggalugad ng buong kabayan, ngunit wala siyang nakitang tao roon. Nakarinig si Nardo ng ilang pagbagsak na mga gamit sa kusina. Ang pagsara ng mga pintuan at ang pagpasok ng lalaking walang damit pang itaas, at kahit naliligo yun sa sarili nitong dugo, natitiyak niyang ang Kuya Omar niya yun. Kuya! Kuya, ano nangyari? Nasaan ang Tatang? Bihag nila si Tatang. Walang iya. Ikaw talaga ang pahamak eh. Alam mo ba nung umalis ka ay nag-alala sa'yo ang Tatang kaya sinundan ka at hinanap ka namin? Pero may mga nakasalubong kaming kalahi ng mga aswang. Ayun, binihag nila si Tatang. Kasalanan mo to. Kasalanan mo. Hindi ko mapapatawad ang mga aswang na yun, Kuya. Magbabayad sila. Papatayin ko sila. Pasensya ka na, Kuya.
Hihingi ko ng kapatawaran ng lahat ng kamalasan na ibinibigay ko sa pamilya natin. Puisit! Ang totoo niyan, hindi mo talaga kasalanan. Wala kang kasalanan, Nardo. Wala talaga akong masisi nung panahon na yun eh. At wala ulit akong masisi ngayon, kundi ikaw. Kasi hindi ko nagawang ipagtanggol ang tatang natin. Wala akong nagawa. Malalakas sila, Nardo. Naiinggit talaga ako sa'yo. Ako ang kuya pero mas matalino ka sa akin. Mas magaling ka sa akin sa lahat ng mga bagay. Kaya palagi kitang sinisiraan sa ating ama. Tama na kuya, tama na. Kailangan nating gamutin ang mga sugat mo. Baka maubusan ka ng dugo. Agad niyang nilapatan ng malinis na katsa ang malaking sugat sa muka ng kanyang kuya. Inalalayan rin niya itong makaupo ng maayos sa upuan. Kinuha niya ang mga daong nakalagay sa kanilang lababo na alam niyang ginagamit ng kanyang ama sa panggagamot at nilanggas niya sa mga sugat ni Omar. Ituro mo sa akin kung saan nila dinala si tatang, kuya. Babawiin ko siya. Kaya mo ba? Kakayanin ko, kuya. Ayoko mawala sa atin ang tatang. Kung talagang buo na ang loob mo, kunin mo ang boteng nasa baul ni tatang. May laman yung kamandag na nagmula sa mga dati niyang alagang kobra. Gamitin mo yun. Ilagay mo sa dulo ng palaso. Mag-iingat ka, Nardo. Marami sila at may mga sandata rin katulad natin. Isinalaysay ni Omar ang lugar na pinagdalan sa kanilang ama. Habang nakikinig ang binata, ay tila nagiging malinaw na sa kanya kung saan ang puok na yon. Namuo ang galit at gigil niya nang mapagtanto na tila nilalansi lamang siya ng isang kaibigan. Ngunit nagsawalang kibo siya. Hindi niya sinabi sa kanyang kuya na alam niya. Bago niya lisanin ang bahay nila, ay niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kuya Omar. Gumamit siya ng sulo bilang pangtanglaw sa dilim ng paligid. Tinalunton niya ang daan patungo sa pook na minsan niya nang narating. Dahil maliwanag naman ang buwan, ay pinatay niya na ang kanyang sulo. Inisip niya na mas mainam na yon upang hindi agad makita ng kanyang mga kalaban ang kanyang pagdating. Nang marating niya ang lugar, ay nakita niya ang napakaraming tao na tila nagkakaroon ng kasiyahan. Sumasayaw-sayaw pa ang mga ito sa gilid ng isang apoy. Umakyat siya sa isang matayog na puno kung saan tanaw niya ang kabuuan ng lugar na yon. Agad niyang hinanap doon ang kanyang kaibigang si Baldo, ngunit hindi niya ito makita. Mula sa kanyang kinaroroonan ay nakita niya ang tatlong lalaki na nakalaban niya sa bukid kasama si Baldo. Teka, bakit buhay pa sila? Wika niya sa sarili. Dahil doon ay bumundol ang malakas na kaba sa kanyang dibdib. Naisip niyang mukhang nilalaro lamang siya ng kanyang kaibigan at inuuto sa di malamang dahilan. Inisip niya na niloko siya ni Baldo. Bumalatay ang galit sa kanyang muka dahil sa pagsisinungaling nito sa kanya at pangluloko na kunwaring mabuting tao ito kapag kaharap siya. Mula sa loob ng isang kubol ay nakita niyang lumabas si Baldo. Minamanduhan nito ang kanyang mga kasama na ilabas ang kanilang handa para sa gabing yon. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Nardo nang makita niyang ang kanyang ama yon. Nakatali ito sa kawayan at kasalukuyang nilalagyan ng langis upang ihawin sa nagbabagang apoy na noon ay sinasayawan ng kanilang mga kalahi. Magdiwang tayo mga kasama! Dahil sa wakas ay nahuli na natin ang pinakamasarap nating handa. Ang taong ito ang siyang tunay na albularyo. Dito sa taong ito pinagpalit ang ating pinuno. Ito ang sinamahan ng asawa ni Ama at siyang umuubos at pumapatay sa ilan nating mga kalahi. Naguguluhan si Nardo sa kanyang narinig. Malinaw ang mensaheng yun ni Baldo, subalit ayaw tanggapin ng binata na maaaring sinasabi nitong nagtaksil ang asawa ng pinuno para lamang sa kanilang ama. Ayaw niyang mag-isip ng masama tungkol sa kanyang sariling ina. Ayaw niyang madungisan ang magagandang alaala ng namayapang magulang. Doon nagsimulang umusbong ang galit niya kay Baldo. Ang traidor niyang kaibigan na ngayon ay itinuturing na niyang mortal na kaaway. Agad niyang iniamba ang kanyang palaso dito, ngunit nagsimulang gumana ang kanyang utak
laban sa emosyon. Naisip niyang mahusay makipaglaban at marunong sumalo ng pana si Baldo. Kaya nilagyan niya ng lason ang dulo ng kanyang palaso dahil kung sakaling madapisan lamang nito ang traidor na lalaki ay mamamatay ito dahil sa kamandag ng ahas. Ngunit hindi rin niya yun itinuloy dahil naisip niyang mas importante na mailigtas muna niya ang ama sa tiyak na kamatayan. Pinagplanuhan niya ng maigi ang kanyang gagawing pagkilos. Nilagyan niya ng apoy ang dulo ng pana, saka pinatamaan ang bubong ng mga kubo upang magkagulo ang mga tao roon. Nagpakawala na din siya ng mga panang may lason at ilan sa mga natamaan niya ay namatay kaagad. Sa pag-ikot ng kanyang paningin ay nakita niya ang sisidlang pinaglalagyan ni Baldo ng kanyang mga ahas. Pinuntirya niya yon at pinatumba. Natanggal ang takip nun at nagsilabasan ang mga makakamandag na hayop. Nagkagulo na ang mga tao sa tribong yon. Huling pagkakataon na ni Nardo na iligtas ang kanyang ama. Gamit ang kamagong na arnis ay natatalo niya ang mga aswang na sumasalubong sa kanya. Agad niyang kinalagan ang ama. Ibinigay niya rito ang arnis samantalang siya ay mahigpit niyang hinawakan ang kanyang pana. Naganda siya ng mga palasong may lason. Marami rin ang kanilang napatay bago sila nakalabas sa lugar na yon. Agad niyang dinala ang kanyang ama sa likod ng isang puno kung saan madamo. "Tatang, magtago muna kayo dito ha. Hahanapin ko lang yung traidor na yon at pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa inyo ni Kuya." Huwag na anak. Tara na. Umalis na lang tayo dito. "Hindi po. Kailangan magbayad yung sinungaling na yun sa mga atraso niya sa akin." Pagkatapos maikubli ang ama sa mga halaman, ay maingat siyang humakbang patungo sa kubo kung saan huli niyang nakita si Baldo. Nang makita niya ang kaibigan, ay agad niya yung hinila palayo sa mga katribo nitong aswang. Kinuha niya ang palasong may lason at inilagay yon sa kanyang pana, saka itinutok kay Baldo. Kaya mo bang pumatay ng isang kaibigan, Nardo? "Hindi kita kaibigan. Isa kang traidor. Hayop ka? Anong ginawa namin sa'yo?" Naniningil lang ako ng pautang sa pamilya mo. "Kalokohan yan. Kayo ang may utang sa amin dahil alam mo na nagmula sa lahi niyo ang pumatay sa aking ina. Kayo ang dapat na magbayad sa amin dahil kayo ang nagsimula ng lahat ng to." Huwag mong isisi sa iba ang kahinaan mo. Talaga palang hindi mo naalala ang totoong nangyari sa iyong ina? Gusto mong ikwento ko ang nakaraang pinilit mong kalimutan? Huwag ka na magpanggap na parang alam mo ang lahat ng nangyari. Ginagamit mo lang ang kwento ko upang makuha mo mga nais mo. Pwes, nagkakamali ka. Tumawa ito ng malakas at iwinagayway ang kamay. Natutuwa pa sa kanyang itsura habang nanginginig ang kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa tali ng palaso. Anumang oras kapag binitiwan niya yon, alam ni Nardo na makaligtas man sa pana ang kalaban, pero sa kamandag ng ahas ay hindi. Nang gabing matagpuan mo ang baboy ramo na maraming sugat, ang ama ko yon. Nagpanggap siyang nangihina para makalapit sa pamilya mo. Inalagaan mo siya at pinakain. Pero ang hindi mo alam ay nakaplano na ang lahat ng aming paghihiganti. Tama lang na mamatay ang iyong ina. Ano sabi mo? Siya ang pumatay sa nanay ko? Nang hindi makakuha ng agarang sagot, ay agad na pinakawalan ni Nardo ang palaso. Ngunit sa kasawiang palad, ay nasalo ito ni Baldo. Mabilis ang naging mga pangyayari. Agad silang napalibutan ng mga kasamaan ng aswang na yon. Ang iba ay nag-anyong baboy ramo, samantalang ang iba naman ay nanatili sa pagiging anyong tao. Ngunit hindi siya nagpasindak sa mga ito. Wala siyang ibang nais kundi ang mapatay si Baldo. Agad niyang pinakawalan muli ang ikalawang palaso, subalit nasalo ulit ito ng binata. Malayo sa dulo ng pana, ni hindi nito nasugatan ang lalaki. Palagay mo sa akin, hangal? Alam kong may lason ang iyong palaso. Paano kung ibalik ko sa ito? Sa tingin mo ba ay maiilagan mo? Katapusan mo na ngayon, Nardo. Pagsasabayin ko na kayong mamatay ng iyong ama. Wag! Huwag mong sasaktan ang aking ama! Humagalpak ito ng tawa at sumenyas sa kanyang mga kasama. Inilabas ng dalawang lalaki si Mang Gustin. Nang hihina ito at duguan,
na nakagapos muli sa kawayan, nakuha nilang muli ang ama ni Nardo. Alam mo, kulang pa ang ganti namin sa iyong ama, Nardo. Tahimik kaming namumuhay noon dito, pero ginugulo kami ng iyong ama. Tapos inagaw pa niya ang aking ina. Ako ang nawala ng pamilya. Sa akin kayo may kasalanan na dapat pagbayaran. Ano? Kapatid kita? Hindi. Nagsisinungaling ka lang at nililin lang ako, Baldo. Traidor ka! Isa kang duwag! Dapat lang na mamatay ang babaeng yon dahil wala siyang kwentang ina. Hindi totoo yung sinasabi mo. Mabuti siyang ina. Mabuti siyang ina sa'yo, pero sa akin ay hindi. Hindi ka pa ba nasiyahan sa pagpatay sa ating ina? Bakit? Ako ba ang may kasalanan? Kayo ang lumapit dito. Ako ang ginawa ng baliw mong ama. Lumapit kayo dito malapit sa amin para ano? Maghiganti at patayin ang aming lahi. Sa galit niya ay nasugod niya si Baldo at pinaulanan ng malalakas niyang sipa at suntok. Ngunit lahat ng atake niya ay mabilis nitong nailagan. Bumulatay ang kirot sa kanyang labi. Pumutok yun sa lakas ng mga suntok ni Baldo. Maya-maya pa ay inilabas nito ang patalim upang ipanglaban sa kanya. Muling nagpambuno ang dalawa. Nagsipagkilos na rin ang mga kasama nito at naging isang mabangis na nilalang. Humaba ang mga tenga, kuko at pangil ng mga kalaban at sabay-sabay na sumugod sa kanya. Etong sa inyo! Dumating ang kapatid niyang may dalang pangontra sa aswang. Lahat sila ay nagsipulasan nang matamaan ng langis na may dasal ng pangontra. Naiwan si Baldo na noon ay hindi nila maintindihan kung bakit ito biglang nawalan ng malay. Kalagan mo si Tatang. Ako nang bahala sa kumag na to. Ha! Sa wakas, nahuli rin kita. Kailangan madala natin to sa bahay. Hindi sila makakalapit sa atin dahil sa mga pangontra na ikinalat ko sa palibot ng bahay natin. Kaya mo na ba, kuya? Kakayanin ko. Nang makuha ang ama, ay kinuha rin nila ang walang malay na si Baldo. Payapa nilang binagtas ang daan pauwi kasama ang kanyang ama. Himalang di na sila sinundan ng mga aswang. Ang kanilang ama ay tahimik lang na sumusunod sa dalawa. Pareho nilang narinig mula kay Baldo ang katotohanan sa pagkatao ng ina. Isang aswang ang inang matagal nilang nakasama. Pinili sila nito kaya hindi matanggap ng una nitong pamilya ang desisyong sila ang pinili nito. Kung kapatid natin siya sa ina, maaaring mapatawad ko pa siya. Dahil hindi naman pala ito ang pumatay kung hindi ang ama nito. Pero kapag napatunayan kong hindi natin siya kadugo, ako mismong susunog sa kanya ng buhay. Turo niya sa walang malay pa rin si Baldo. Dinala nila ito sa kanilang tirahan at itinali sa haligi. Agad namang napansin ni Nardo ang pananahimik ng kanyang ama at ang palipat-lipat na tingin sa kanilang tatlo ni Baldo at ng kanyang kuya Omar. Gusto sana niyang tanungin ang ama sa kakaibang ikinikilos nito, subalit nawala ang atensyon niya dito nang mula sa kadiliman at katahimikan ng gabi ay nakarinig sila ng mga kaluskos at malalakas na ingay ng baboy ramo. Kahit may mga saboy yun ng asin, ay walang tigil ito sa pagsira ng kanilang dingding. Kinuha ni Mang Gustin ang kwintas na may bilog na hugis ng bato. Isinuot niya ito sa leeg ni Nardo. Hindi ko na kayang lumaban, anak. Nakikiusap ako. Kayanin mo para sa pamilya natin. Sige na, Nardo. Ako na ang bahala sa kalahating kapatid natin. Desperado ang mga kasama niyang babawi ito kaya mag-iingat ka. Kung magkagipitan man, ay papatayin ko na rin ang hayop na to upang makaganti man lamang tayo sa kanyang ama. Biglang nagsalita si Mang Gustin. Sinabi nitong huwag sasaktan si Baldo at hanggat maaari ay huwag daw nilang hahayaang makuha raw ng mga aswang ang binata. Bakit, Tatang? Kalaban natin siya, di ba? Umiling ang matanda at sinabi nitong sundin na lamang ang ipinag-uutos ng matanda. Saka na lamang daw ito magpapaliwanag sa mga bagay na hindi pa raw nito masasabi sa kanila. Dahil sa nagkakaingay na mga awok sa labas ng kanilang tahanan at pinipilit na mga ito na sirain ang kanilang kubo, ay lumabas na si Nardo upang harapin ang mga aswang.
Unang sumugod ang ama ni Baldo. Kalaunay lumabas din ang ama ni Nardo at tinulungan siya sa pagharap sa mga kalabang aswang. Tatang, hindi na sana kayo lumabas. Kaya ko na po ito. Hindi anak, kailangan mo ng kasama sa pakikipaglaban. Sa di inaasahang pagkakataon, sa isang mabilis na pagsugod ng pinuno ng mga awok, ay nahila nito si Mang Gustin palayo sa kanyang anak. Agad inisinta ng panang may lason ang kalaban, ngunit nakailag ito at ang tinamaan ay ang kanyang ama sa binti. Kuya! Si Itay may tama! Kukunin ko siya! Isaboy mo ang asin sa amin upang hindi kami mahawakan ng mga aswang! Kahit hindi sila naapektuhan nito, gawin pa rin natin yon upang mawala ang atensyon nila sa atin. Nang makita ni Nardo na biglang nagbabago ng anyo ang pinuno, ay tila kidlat na bumalik ang kanyang mga alaala kung bakit sila noon nagkaroon ng alagang baboy ramo. Hindi totoong ang ama niya ang may dala ng baboy ramo na sugatan. Totoo ang sinabi ni Baldo at ng kanyang kuya Omar. Siya ang nagdala ng baboy ramo na pumatay sa kanyang ina, at walang iba kundi ang pinuno ng tribong kinabibilangan ng kanilang ina at ng kapatid nilang si Baldo. Naalala ko na ang lahat. Ako ang nagdala ng baboy ramo sa bahay. At yan yung baboy ramo na yon. Yan yung aswang. Inumang nitong muli ang kanyang pana sa matandang aswang at di na siya nagbintis sa pagkakataong yon. Napatay niya ang pinuno ng mga aswang na awok. Nang makita yon ng mga kasamaang aswang, ay agad silang nagsialisan sa lugar na yon. Patawarin mo ako, Nardo, sa lahat ng mga pagkakamali ko. Kung gayon ay totoong nakalimutan mo talaga ang mga nangyari nun. Hindi ko alam na ganyan na naging epekto sa iyo ng pagkawala ng ating ina. Nakikiusap ako, Nardo. Patawarin mo ko, kapatid ko. Agad na niyakap ni Omar ang kapatid. Lumapit na rin si Mang Gustin para yakapin ang dalawang anak na humingi ng kapatawaran sa bawat isa. Pumasok na sila sa kanilang bahay pagkatapos. Nabigla si Nardo sa biglang pag-iyak ng ama nang lapitan at yakapin ito si Baldo. Nanghihina ito at habol ang hininga. Naalala ni Nardo na may lason ang palasong tumama sa kanilang ama. Tatang, ano pong ibig sabihin ng mga luha niyo? Bakit yakap-yakap niyo po ang katawan ni Baldo? Hindi ba dapat magsaya tayo dahil wala na ang mga lahing aswang? Mabibigyan rin ng hustisya ang pagkamatay ng aming ina. Imbis na sumagot, ay mas lalo nitong nilakasan ang pag-iyak. At imbis na gamutin ang sarili, ay inuna pa nitong gamutin ang sugat ng kanilang bihag. Magsalita naman kayo, tatang. Bakit kayo nagkakaganyan sa kanya, ha? Pinilit buksan ni Baldo ang kanyang mga mata upang masilip ang lalaking umiiyak sa kanyang tabi. Yakap-yakap ang nakagapos niyang katawan na ngayon ay kinakalagan siya. Walang patid sa pag-iyak ang matandang kanina lamang ay ginawa niyang pagkain para ihanda sa pista ng kanilang lahi. At dahil nangihina, hindi niya magawang maibuka ang bibig dahil nangingimi na rin yun at naninigas. Kumakalat na rin ang kamandag sa kanyang dugo. Bumibilis na rin ang pagtibok ng kanyang puso. Tinamaan din pala ito ng palasong may lason. Akala ni Nardo ay hindi ito nasugatan sa pagsalo niya ng mga palasong kanyang pinakakawalan. May kailangan ba kaming malaman, tatang? Nakikiusap kami sa iyo. Sabihin niyo na sa amin ang totoo. Kapatid niyong totoo si Baldo. Totoong kapatid nila si Baldo dahil ito ang panganay na anak ni Mang Gustin na inilayo sa kanya ng kanyang nobya noon dahil inakala nito dahil sa itsura ng sanggol na namanan nito ang pagiging aswang ng kanilang ina. Nagbalik ito sa kanilang tribo dala ang sanggol. At upang hindi patayin ng mga katribo nila ang babae, ay ipinakasal ito sa pinuno at inako nitong anak ang dalang sanggol ng babae. Nakisama ang babae sa pinuno ng tribo maski hindi naman talaga niya ito tunay na mahal. Tumulo ang luha sa mga mata ni Baldo nang marinig ang katotohanan sa bibig mismo ng kanyang itinuring na kalaban sa buong buhay niya. Sinira ng kanyang kinikilalang ama ang lahat. Ang buong akala ng lalaki ay si Mang Gustin ang traidor, subalit ang totoo, ang nagmanipula ng lahat ay ang pinuno. Pinaniwala siya sa isang kasinungalingan na masamang babae ang kanyang ina
at kailangan niyang magiganti sa pamilyang ipinalit sa kanila. Pinaghigantihan niya ang sarili nitong pamilya. Nataranta si Nardo at hindi pinansin ang revelasyong ipinagtapat ng ama sa kanila. Hinubad niya ang suot na kwintas at idinikit yon sa sugat ni Baldo. Masyado ng marami ang ikinalat ng kamandag ng ahas, kaya inuna niyang idikit ito sa katawan ni Baldo upang higupin ang kamandag na sumasama sa dugo nito. Ba't di niyo sinabi sa amin kagad? Ang tunay niyo bang dahilan kung bakit tayo lumipat sa lugar na to ay upang bawiin si Baldo? Sana po'y pinaalam niyo po sa amin. Sana'y hindi ko siya nasaktan. Mamamatay ang kapatid ko ng dahil sa akin. Patawarin niyo ko. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari sa atin. Patawarin niyo ako, mga anak. Hindi ako katulad nila. Kailanman ay hindi ako naging isang awok. Maaari nagkamali lang ang ina noon na naman ako ang pagiging aswang niya. Hindi ako isang awok. Anak, hindi ko alam. Ang ina mo, natakot noon na maging kagaya kanya. Kaya dinala kanya sa kanilang tribo upang maalagaan ang mabuti. Subalit tumakas din siya sa malupit na pinuno at muli kami nagsama. Hindi ko alam. Patawarin mo ako, Baldo. Anak ko. Tatang, tingnan mo ang braso niya. Nawawala ng bakas ng kamandag. Gumagana sa kanya mutya ng trabong ko ng ahas. Ligtas ka na, Baldo. Ligtas ka na. Kuya. Patawarin niyo ako. Nang dahil sa akin ay muntik ko pa kayong mapatay. Ay, teka lang. Hindi totoo yan. Hindi mo ako mapapatay. Kasi sa ating tatlo, ako ang pinakamagaling. Pagyayabang ngunit masayang binanggit ni Nardo sa dalawa niyang kuya. Nangihina man sila, ay nagawa nilang magtawanan sa isang biro sa kauna-unahang pagkakataon. Ang mga kasinungalingan ay nahubaran na ng katotohanan. Sila ay nagkapatawaran. Nakalaya silang lahat sa sumpa ng paghihiganting wala namang katuturan. Nakaligtas si Baldo sa tiyak na kamatayan dahil sa angking mutya ng kanyang tunay na ama. Totoo ang sinabi ni Baldo na hindi nga siya nagiging awok. Nang masiguradong ligtas na si Baldo, ay inilipat naman sa ama nila ang mutya ng trabungko ng ahas. Napangiti ng lihim si Baldo nang matitigan ang ama. At nang malaman niyang may mga koleksyon din ito ng mga kamandag at mahilig din ito sa ahas, ay doon niya napagtanto na sa ama nga niya siya nagmana at hindi sa kanilang ina. Maliban sa itsura, ang lahat ng hilig at katangian ng kanyang ama ay kanyang namana. Itsura, tindig at pisikal na anyo lamang ang nakuha niya mula sa tribo ng kanyang ina. Isang araw ang nakalipas nang makabawi na ng lakas si Baldo, ay nagpahayag ito ng pamamaalam sa kanyang tatang at mga kapatid. Ngayon wala na ang pinuno, ay kailangan kong bumalik sa aming tribo, tatang. Ayaw mo ba kaming kasama? Bakit mo kami iiwan, anak? Responsibilidad ko na po ngayon ang tribo, tatang. Sana'y maintindihan niyo na kailangan kong bumalik doon upang pamunuan sila. Itutuwid ko ang lahat ng kamalian ng aming tribo at ibabalik sila sa dati naming nakagawian na hindi kumakain ng mga tao. Sapat na sa amin ang mga hayop para ipanlaman sa mga gutom naming tiyan. Kung sumama na lang kaya kami sa'yo? Gustuin ko man pero hindi maaari, bunso. Hindi pwedeng magsama ang tao at amok sa isang lugar. Hindi rin maaari ang isang albularyo doon dahil sumpa sa tribo ang mga albularyo. Pero bakit ikaw pwede? Wala ka namang pinagkaiba sa amin ah. Kasi doon ako lumaki. Doon ang tahanan ko. Walang gagalaw sa akin doon dahil ako na ang kinikilalang bagong pinuno. Huwag kayong mag-alala. Palagi pa rin ako nakabantay sa inyo. Dadalaw-dalawin ko kayo paminsan-minsan. Pangako yan. Malungkot man sa muling paglisan ng kanilang kapatid, ay masaya na rin sina Omar at Nardo. Muling nanumbalik sa tahanan nila ang pagmamahalan. At tulad ng dati, ay magkasundo na sila ng kanyang kuya Omar. Ang dati nilang pagtitinginan at samahan noon, bago nawala ang ina, ay muli nang nanumbalik.
Ang mga galit noon na nananahan sa kanilang mga puso ay pinalitan na ng respeto at matinding pagmamahal sa isa't isa. Kahit paano ay alam nilang ginabayan sila ng ina, kaya hindi nagtapos sa hindi maganda ang gulo ng tribo ng mga Awok laban sa pamilya ng mangangaso. Nardo, Anong ginagawa mo?